Sa previous episode, ang bida nating si Ara ay nag-aaral sa isang paaralan na puno ng mga bully, kung saan may kakaibang trip ang mga tao dito at laganap din sa school ang pagre-recruit para isali sa mga gang. Hayag sa school na ito ang away sa bawat malalakas na miyembro ng gang, para ipakita kung sino ang malakas kaso ang bida nating si Ara ay nagkaroon ng di malilimutang sandali, na kung saan nakatagpo niya ang isang genie dahil lamang sa isang lumang baril na ginamit niya para barilin ang mga lalaking naghahabol sa kanya. Dahil sa pangyayaring ito nagkaroon siya ng overpowered na kakayahan sa tulong na rin ng genie na may pangalang Senya, at nagawa pa niyang masaktan ang leader ng isang gang na may pangalang Marito. At sa pagpapatuloy ng ating recap, sa isang sulyap sa nakaraan ay ipinapakita ang kwento kung paano itinuturo ng kapatid ni Mana sa kanya ang tungkol sa mga taong hankay sa templo nito. Ang isang tao na hankay ay yaong nakakahanap ng puso na hindi natatakot, hindi lamang sila malakas kundi malinis at dalisay din at biglaang natakot si Mana, nang makita niya ang isang anino na gumagalaw at ipinaliwanag ng kanyang kapatid na ito ay isang bagay na pumapasok sa mga puso ng mga taong may kahinaan. Ang huling mensahe niya ay ang pagiging isang taong hankay ay nangangahulugang hindi ka kailanman matatakot at tatakbo palayo, at pabalik sa kasalukuyan ay naghahanda si Mana dahil malapit na ang oras para makita niya muli ang kanyang kapatid. Sa ibang lugar, hinahangaan ni Maharu ang mga larawan ni Marito subalit siya'y biglang nag-ambala ni Ara, mas gusto niyang kumain mag-isa kaso inakala ni Ara na ang ibig niyang sabihin ay ayaw niyang kumain na may kasamang maraming tao. Naghanda ang ina niya ng baon na may kasamang swerte, umaasang magugustuhan siya ng kanyang crush ngunit hindi ito nangyari kaya't ipinaliwanag ni Ara na nagsisisi siya sa pagkakaroon ng laban sa kapatid ni Maharu. Sa kabila nito ay iniisip niyang magbibigay daan ito para makapagretiro si Marito ng walang panghihinayang, nakalikom ng lakas ng loob si Ara para yayain si Maharu sa isang date ngunit matagal na itong lumakad palayo. Nagkataon lamang na dumating si Mana at sinisi siya ni Aura sa pagkasira ng kanyang buhay. May hiling si Mana kay Ara at ipinahayag niya na malapit na ang pagbabalik ng kanyang kapatid at gusto niyang mabusog sa masarap na pagkain. Umaasa si Mana na magkakaroon sila ng welcome home party sa restaurant ni Ara, at sa tingin ni Ara ay magandang ideya ito. Pupunta ang mga kaibigan ni Mana at pati na rin si Dawan. Nasabik din si Senya dahil sigurado siyang malakas ang kapatid ni Mana at minsan lang nakilala ni Ara ang tao na iyon, pero para sa kanya ay mas matibay pa ito kaysa kay Dawan. Nasabik si Senya sa pagkakataong makasama muli si Ara, kaso nagtataka si Ara kung bakit gusto nitong patuloy silang magsama at ito ay biglaang nagpagulat kay Senya at siya'y bahagyang natuliro, nagbiro siya tungkol sa pagbuo ng pamilya subalit tinanggihan ito ni Ara. Sa tabi ng dambana, binugbog si Shindo ng kanyang mga dating kasamahan at pinigilan sila ni Mana at sinabi na dapat nilang harapin si Shindo sa isang labanang 1 versus 1 imbes na pagtulungan siya. Galit na galit ang mga lalaki dahil sa hindi magandang pagtrato sa kanila ni Shindo, ngunit nagbanta si Mana na lalaban siya sa kanila kung hindi sila titigil. Nagpasalamat si Shindo kay Mana at humingi ng tawad sa kanyang nagawa, bago pa man siya natulungan ni Ara na makita ang pagkakamali sa kanyang mga paraan. Noong sila'y naglaban ay tila ba si Ara ay isang tunay na tao ng hankay. Ipinaliwanag ni Shindo na sinubukan niyang maging isang tao ng hankay subalit sumuko siya sa proseso. Inamin din ni Mana na sumuko siya at ipinaliwanag na sila at si Ara ay nag-ensayo noon sa tabi ng templo na ito. Napagtanto ni Shindo na ito marahil ang dahilan kung bakit sila malakas, ngunit inamin ni Mana na hindi siya kailanman makakapantay kay Ara subalit may ideya si Shindo kung bakit ito maaaring mangyari. At ibinunyag niya na may lihim ang templo. Nagtaka si Shindo kung mas mabuti bang hindi na lang malaman ni Mana ang lihim at umalis siya nang hindi ito sinasabi. Mag-isa si Shindo at nagtataka kung sapat na ba ang kanyang ginawa at nagpahayag siya ng kasiyahan, at ipinaalala niya kay Shindo na pareho silang may kinikimkim na sama ng loob sa kanilang mga puso. Nais ni Shindo ng paghihiganti laban sa sino man, at nais din ni Shin ng paghihiganti laban sa isang tao at ipinaliwanag ni Shin na sila ay iisa at pareho, pero hindi na kailangan pang paalalahanan si Shindo tungkol dito. Habang naghahanda para sa party, doon ay nagtataka si Mana kung interesado ba si Ara sa wrestling ngayon, kaso ipinaliwanag ni Ara na hindi siya manunood ng ganito at natuwa ang ina ni Ara nang marinig na ang kapatid ni Mana ay nasa tamang edad na 21, at sinabi ni Ara sa kanya na umalis na at bumili ng kanyang mga sangkap. Nagsimula ng magluto ang dalawang lalaki kaso lubos na walang alam si Mana pagdating sa kusina,
naalala ni Mana ang pagtatangka niyang magluto kasama ang kanyang kapatid noon at hindi rin ito naging maganda. Ipinaliwanag ni Mana na pagkatapos nilang makapag-ipon ng pera, sila at ang kanyang kapatid ay kukuha ng apartment na magkasama kaya dapat bisitahin sila ni Ara at sa kasamaang palad. Sinabi ni Ara na magiging abala siya sa paggugol ng oras kasama si Maharu subalit sinabi ni Mana na isama niya ito sa susunod na araw. Masayang umalis si Mana upang makita ang kanyang kapatid ngunit nakaligtaan niya ang isang tawag sa telepono. Nagtungo si Mana sa mahabang biyahe upang sunduin siya at nakita natin na ang lahat ay nasa restaurant na naghahanda para sa party. Dumating si Mana sa pasilidad ng koreksyon kaso siya ay maaga pa at dumating si Dawan sa party at nahiya si Ara sa sobrang excitement ng kanyang ina. Nagsimula ng umulan pero naging excited si Mana nang lumabas ang kanyang kapatid mula sa gusali, kaso sa kasamaang palad ay hindi ito ang kapatid ni Mana. Nagbago ang expectation ni Mana sa pagkagulat nang sabihin sa kanya ng lalaki ang ilang nakakakilabot na balita at kinabukasan. Pumunta si Zabo upang hanapin si Mana kaso lang hindi siya nakita ng kanyang ina mula pa kahapon. Medyo masama ang sitwasyon dahil ibinunyag niya na may nangyari sa kanyang kapatid sa restaurant. Nalungkot si Ara na hindi dumating si Mana kaso sinabi ng kanyang ina kay Ara na palaging malugod siyang tinatanggap doon. Sa eskwelahan binanggit ni Ara kay Maharu ang tungkol sa isang bagong bato na pang-ukit na kanyang natagpuan, subalit siya ay naistorbo ng iba pang mga kaibigan ni Maharu. Ibinunyag nila na sinubukan ng kapatid ni Mana na pigilan ang isang away sa juvenile at siya ay nasaksak, buhay pa ito ngunit sinasabi ng mga doktor na hindi siya makakaligtas at walang nakakaalam kung nasaan si Mana kaya umaasa sila na baka alam ni Ara ang isang lugar na pinupuntahan nila ng kanyang kapatid. Nagtanggol si Ara sa pagsasabing hindi niya alam at ipinaliwanag na mas kilala nila si Mana kaysa sa kanya at pagkatapos, si Zabo naman ang nagalit nang sabihin niya na dapat ay kaibigan siya ni Mana at itinanggi ni Ara na magkaibigan sila ni Mana, kaso lalo itong nakapagpagalat kay Zabo. Tinawag niya si Ara na walang kwenta at sila ay umalis at nakisimpatya si Senya sa kanila at sigurado siyang dumaan sa impyerno si Mana sa mga oras na iyon. Pagkatapos ay sinisi ni Ara ang mga ito sa pagkakataon niyang hindi makakain ng tanghalian kasama si Maharu. Tinignan ni Ara ang kanyang pagkain at nakita niya ang nasunog na pagkain na ginawa nila ni Mana. Sa ibang lugar ay umaasa si Mana na hindi totoo ang nangyayaring ito at biglang nagulat si Mana sa isang gumagalaw na anino. Hinabol siya ng bagay na ito at napunta si Mana sa isang madilim na eskinita at walang tigil ang anino at muling lumitaw sa harap niya at pagkatapos, dumating si Mana sa labas ng restaurant ni Ara at pinapasok siya ng ina ni Ara, upang makita ang kaibigan niya kaso mahimbing itong natutulog. Mukhang mahinahon si Mana subalit nagulat siya nang makita ang bala na nakabaon sa ulo ni Ara. Naalala niya ang sinabi sa kanya ni Zabo na may problema si Ara at ang sinabi ni Shindo tungkol sa lihim ng templo. Nadala ng kuryosidad, doon ay hinawakan ni Mana ang bala at biglang lumitaw si Senya. Tumakbo palayo si Mana na takot at nakita siya ni Shindo at parang alam niya ang nakita ni Mana. Doon ay ipinaliwanag ni Shindo na ang nakita niya ang dahilan kung bakit mabilis lumakas si Ara. Sinabi niya na peke ang lakas ni Ara subalit hindi ito pinaniniwalaan ni Mana. Itinuro ni Shindo na ang nilalang sa loob ni Ara ay sumasapi sa kanya pero patuloy na itinanggi ni Mana na hindi totoong malakas si Ara. Lalo pang nagpumilit si Shindo sa pagsasabi na hindi talaga tao ng Hankay si Ara at niloko lang siya nito buong panahon. Patuloy pa rin sa pagtanggi si Mana habang tumatakbo palayo at tumawa si Shindo na parang baliw. Sa ibang lugar ay hinikayat ni Senya si Ara na hanapin si Mana kaso ipinaalala ni Ara na hindi sila magkaibigan. Binigyang diin ni Senya na dapat mag-alala siya kay Mana pagkatapos ng nangyari sa kapatid nito, ngunit tumanggi si Ara na magsalita. Habang hinahanap ni Senya si Mana, naisip ni Ara kung nasaan siya at natagpuan ni Ara si Mana sa templo at nagtaka kung ayos lang ba siya. Inihayag ni Mana na nakita niya ang halimaw na lumabas kay Ara pero gusto pa rin niyang maniwala na ang lakas ni Ara ay nagmumula sa kanyang sarili. Naniniwala pa rin si Mana kay Ara na siya ang pinakamalakas na tao na kilala niya at sigurado siyang hindi tatakbo si Ara sa anumang bagay. Nagsimulang sumakit muli ang tiyan ni Ara at inamin niya na mayroon siyang hindi pa kailanman nasasabi kay Mana. Tinanong ni Ara kung naaalala ba niya ang oras na binugbog siya ng mga bully at ipinaliwanag ni Mana na hindi niya iyon makakalimutan. Binugbog siya dahil mahina siya, at palagay niya iyon ang dahilan kung bakit ayaw na ni Ara na mag-ensayo kasama siya. Kahit ngayon,
Nangako si Mana na magiging mas malakas at nagmakaawa kay Ara na magsimula muli at patuloy na magtrabaho upang maging mga tao ng Hankai. Muling humawak si Ara sa kanyang tiyan at sa wakas ay inamin kay Mana na iniwan niya ito at tumakbo. Ayaw maniwala ni Mana na siya'y tipo ng taong tatakbo, ngunit ipinaliwanag ni Ara na hindi siya ang uri ng tao na iniisip niya at ayaw pa rin maniwala ni Mana, subalit sigaw ni Ara na ang kanyang sariling kahinaan ang dahilan kung bakit siya tumakbo. Inamin ni Ara na siya'y mahina mula pa sa simula at gusto niya na tumigil na si Mana sa pagpapanggap na hindi siya ganoon. Ipinaliwanag ni Ara na ang halimaw na nakita niya ay tinatawag na senya at inamin niyang naging malakas lang siya sa pamamagitan ng paggamit ng kapangyarihan nito. Nagsimulang mag-isip si Mana kung talaga bang nagsisinungaling sa kanya si Ara buong panahon at nagtaka pa kung nagsisinungaling din ito tungkol sa pagiging isang tao ng Hankai. Sinabi lang ni Ara na hindi na siya nagtatangkang maging isa sa mga ito. Umuwi si Ara at nagtaka si Senya kung mas mabuti na ba ang pakiramdam niya ngayon. Naguluhan si Ara sa unang ngunit may napagtanto siya at umuwi na lang. Sa templo ay natagpuan ni Shindo ang labis na nababalisa na si Mana. Natakot si Mana matapos makita ang anino sa muli, subalit sinabihan siya ni Shindo na kumalma dahil tapos na ang kanyang mga alalahanin. Kinuha ni Shindo ang lumang baril at sinabi kay Mana na sapat na ang kanyang pagdurusa. Inilagay niya ang baril sa kamay ni Mana at ipinaliwanag na ang kanyang gagawin ay magpapalaya sa kanya mula sa kanyang pagdurusa. Pinaputok ni Mana ang sandata diretso sa anino at bumalik ang bala sa kanya. Pagkagising ni Mana, nalaman niyang ang bala ay nakabaon sa kanyang dibdib at hinawakan niya ito at lubos na nagulat nang may lumitaw na misteryosong nilalang sa harap niya. Kaso dito muna matatapos ang ating recap. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.